Kailangan namin ng pera, mga papa. Ang larong Pinoy na Pinoy, nasa Bingo Plus na. Ang bagong Pinoy Drop Ball. Naka-livestream anytime, anywhere. Sa 5 pesos lang, makakalaro ka na, may new player bonus pa. Pwedeng-pwede ka manalo ng limpak-limpak na premyo. Isn't it amazing? Isn't it exciting? Isn't it? Kaya download the app or play through bingoplus.com now. Ito po si Ingo at kasama pa rin natin si Tristan Ting. Napakaganda naman ng panibago nating host, si Kim Chu. Hindi. Mga papa, kamusta mga papa? Nandito na naman tayo sa bagong episode ng Tatayhood. Episode na ba tayo ngayon? Episode 92 ng Tatayhood. Ayan. Ito, diretso na tayo sa topic kasi napansin ko lang, Tristan. Kasi ito yung mga napapansin ko Nung, 'di ba, kakatapos pa lang ng holiday, ng New Year, ng Christmas. Napansin ko sa mga batang pinanganak sa hindi well-off na family. Parang naghahanap pa rin sila ng regalo. Na parang inisip ko, kasi parang feeling nila pag wala silang regalo, parang feeling nila hindi sila mahal ng mga parents nila. Pero Grabe. pero in reality parang hindi pa ba enough yung yung mga pagkain na binibigay sa iyo, yung mga bagay-bagay na binibigay sa iyo. Kaya kaya feeling ko itong topic natin ngayon, hindi pala feeling ko, kaya itong topic natin ngayon yung tahimik na pagmamahal ng mga magulang. Oo, ito nga, dadagdag ko dyan, Ingo, kasi ito muna, sisimulan ko pala muna sa mga nakikinig sa atin ngayon Kasi malamang yung mga nakikinig sa atin, mga kabatch na rin natin or baka mas bata sa akin ng konti. Narinig niyo na ba nung bata ba kayo, narinig niyo na ba na sinabihan kayo ng mga magulang niyo na I love you anak, mahal kita anak, or niyakap ba kayo ng magulang ninyo ever nung bata kayo? Ako kasi parang naramdaman ko yan matanda na ako Nung siguro yung nanay ko nare-realize niya na dapat hindi tayo nakokornihan dito. Pero nung mga bata tayo, hindi kultura natin yan sa Pilipinas or tingin ko nga more on kultura to sa mga Asian countries na yung mga magulang talaga hindi naman hindi gano'n ka-verbal pagdating sa love. Hindi sila ganun Hindi ka-affectionate. Oo, hindi sila affectionate. Hindi nila sinasabi, pero ako looking back, ramdam mo sa mga actions nila. In hindsight 'to sa akin pero nung bata ako, hindi ko naiisip na gano'n Oo. Tsaka naalala ko yung nanay ko nung andito pa siya. Lagi siyang nagluluto ng itlog. Ngayon alam niya na yung favorite kong pagkaluto sa itlog is yung wet yung yolk. Yung ano tawag nila Gusto mong wet eggs. malasado ba yun? Basta parang gano'n. Malasado, Malasado itlog. So, parang for me, as a parent din na pinaglulutuan din yung anak, parang or nagluluto in general, na nagluluto ka, hindi para sa'yo technically. Well, para sa'yo technically, pero iko-consider mo din kung ano yung preference din ng paglulutuan mo. So, from there, parang feeling ko, baka may konting, ito yung siguro yung way na pagmamahal ng parents ko. Parang Or parang mostly nga ng mga parents natin, yung love language nila is more on the acts of service. 'Di ba? Kasi ito, isang bibigay kong example, nung, ilang taon ako nun, siguro 25 yata ako nun.
Oo. nakabili ko ng kotse na Hmm. bulok. Hmm. So, yung tatay ko tapos ang laging sinasabi lang ng tatay ko, "Naku dapat ganito." Ang dami niyang sinasabi na naiinis ako. Oo. Kasi ang dami niyang suggestion na mali yang ginawa mo, mali yung ganito, puro paninita. Oo. Kaya feeling ko, "Ano ba 'to, parang walang bilib sa'kin 'to." Tapos in the end, na-flat yung gulong ko and Oo. alam ko sinasabi sa'kin ng tatay ko, "Wag kang babiyahe ng wala kang spare tire." Ah. So, to cut the story short, nung tumawag ako sa bahay na sabi ko, "Na-flat ako, eh." Hmm. Yung yung tatay ko yung nagpunta dun, bitbit niya yung gulong. Kinuha niya yung gulong, yung flat na gulong, binitbit niya, dinala niya sa vulcanizing, naglakad siya. Tapos naglakad ulit siya pabalik, papunta sa kotse ko. Tapos siya yung nag-ayos nung kotse, habang sinesermonan niya ako. Pero 'pag inisip mo, ngayon in hindsight naisip ko, yun yung pagpapakita ng tatay ko ng pagmamahal sa'kin na Pucha, ang tindi yun, Ga oo, gaano kalayo yung vulcanizing shop? malayo nagantay siguro ako ng 2 oras. Shit. So biniyahe pa niya yung gulong mo? Biniyahe pa niya yung gulong, biniyahe pa niya. So, sabi ko ngayon parang ngayon naiisip ko na parang, ano din, kahit na gano'n yung tatay ko, hindi kumbaga madalas naman marami akong dina-dump na mga trauma dito about sa tatay ko, Oo. eh. Pero naisip ko din na parang ano din, may pinakita naman siyang pagmamahal pa rin. Hindi Oo. lang dun sa way na siguro na hinahanap ko or Hmm. ini-expect ko, pero yun yung way nung pagpapakita niya ng pagmamahal. Oo. Ayun. Eto eto feeling ko, well, not sure kung may maka-relate sa inyo. Pero na-experience niyo ba yung nagkasakit kayo, tapos nung nagkasakit kayo, kunyari nagkasakit kayo dahil, inom ka kain ng chocolates, hindi ka nagtutubig, ayan, sumakit yung lalamunan mo, nagkasakit ka, bla bla bla. Yung Kasi ako naranasan ko 'yan. Kapag nagkasakit ako, papagalitan ako ng nanay ko, sesermonan ako, "Uminom ka kasi ng malamig, nag-a-ice cream ka kasi, bla bla bla, hindi ka kasi nagkukumot, hindi ka kasi" basta 'yun, sesermonan. Parang ginawa kitang Tristan sa gulong. Pero at the end of the day, ang yung nanay ko yung nagigising ng madaling araw para gisingin ako at painumin ako ng gamot, para i-check yung temperature ko, para punasan ako sa gabi. Kumbaga katulad din kay Tristan, may sermon ako, pero hindi pa rin ako papabayaan. Kumbaga sesermonan lang talaga ako. Oo, sesermonan ka lang. Kasi 'pag kinumpara mo kasi sa mga western culture, ano, bibigyan ko lang ulit kayo ng ano, alert. Babanggitin ko na naman ulit kasi dito sa Australia, eh. Ay, Napansin Australia naman, binida mo na naman yung Australia, Tristan. hindi kasi hindi Ano meron? babanggitin ko lang din kasi yung mga napapansin ko sa mga magulang dito, yung mga puti, Hmm. yung talagang sobrang affectionate sila, "I love you son, I love you daughter, I love you," ganito. Tas makikita mo sila, good job, big guy, attaboy." Na kasi Attaboy, tayo, oo. hindi tayo gano'n, hindi tayo nakarinig ng gano'n sa mga tatay natin na ano, Oo. na parang, "Oh, good job son, I'm so proud of you my son." Dito kasi gano'n ta's parang sobrang normal lang sila. Kasi 'pag sa Pilipinas kasi, para kasing ako kasi nage-gets ko yung magulang ko na kung bakit hindi gano'n. Kasi parang 'pag sinabi ko na kunyari sinabi ko sa Tagalog, parang masyado siyang corny. Hmm. Kasi kunyari ito yung ibibigay ko pang isang example, yung anak ko, yung si Rocco, yung bunso ko. Kunyari meron Oo. siyang isang ginawa, um, may isa siyang ginawa na, parang feeling niya proud na proud siya. "Tatay, I did this. Are you proud of me?" Nagtatanong siya ng gano'n? Oo, tatanungin niya. Nagpapa-validate siya? Nagpapa-validate talaga siya. Siguro tayo nung mga bata tayo gano'n din, eh, hinahanap natin yung validation na gano'n. Hmm. So, hindi siguro unconsciously hinahanap natin na sinasabi sa'tin ng tatay natin na, "Tristan, I'm so proud of you, my son." Kaso kasi ang awkward kasi. Pero Pe yun, pero sorry. buti na-mention mo yung Tristan kasi alam ko yung mga
Well, ngayon ko lang napapansin not sure kung ginawa ko na 'to nung bata ako or ginawa mo Tristan or mga listeners natin kung ginawa na 'to. Pero kung naalala niyo nung bata kayo or kahit yung mga anak niyo na lang, na bago silang may gawin na isang bagay, titingin muna sa inyo. Ta's 'pag nakatingin siya sa'yo, kapag nakatingin ka na sa kanya, kapag nakuha na niya yung attention mo, gagawin na niya kung ano man yung gagawin niya, whether sasayaw siya, mag-shoot siya ng ball, or kakanta siya o kung ano man. Yun yung parang cue mo or cue natin before as a kid, as a parent na, "Oh, tay, tignan mo ako, may gagawin ako. Sana magustuhan mo." Mm. Parang gano'n. Yun yung ating validation. Oo, siguro dati nung mga bata tayo baka ang mga validation lang ng mga magulang natin, yung mga nanay natin, "Ay ang galing-galing naman niya. Actually, Galing-galing naman ni Ingo." ang cute-cute. Pero actually ano, ito yung, ito lalabas yung mga edad namin. Ito yung hindi ko lang gusto nung panahon natin, Tristan, ay mava-validate ka lang kung may itsura ka, kung maputi ka. Na parang, ang cute naman ng bata. Gano'n lang yung validation dati. Hindi naman sabihin, ang galing-galing mo ng mag-drawing kahit back of their head is stick figure lang yung Oo. drawing mo. Pero ayun, yun yung panahon kinagis na natin essentially. Pero ito, sa mga nakikinig, sa mga listeners natin, alam ko nabanggit ko na kanina at sinabi ko nung pag-open natin na kung tinanong ko kung kailan niyo ba narinig na sinabihan kayo ng mahal ba kayo ng nanay niyo. Pero ngayon ba, sa mga listeners lang, nung bata ba kayo, inano niyo ba, medyo hinanap ba ninyo yang na sinabihan kayo ng, "I'm proud of you, son." Mga gano'n, mga na sinabihan kayo na, "Anak, I'm so proud of you. Ang galing mo anak." Na, or niyakap ka ng tatay mo or ng nanay mo, hinanap niyo ba 'yan? Parang oo nga. 'Di Napaisip ba? tuloy Naisip ko ba nag-self-reflect tuloy bigla? ako. Oo nga 'no? Pero kasi ngayon din, kung sabihin mong oo, hinanap mo 'yan, papaano 'yun nakakaapekto sa'tin ngayon bilang mga tatay? So, share ninyo 'yan sa Reddit, 'yan, actually sa next episode natin meron tayong letter sender sa Reddit. So, kung gusto ninyong basahin namin yung sulat ninyo, tapos ayaw ninyong magpakilala, gusto niyo secret lang, i-ano Mm. ninyo, mag-ano kayo sa Reddit, sa meron ba tayong banner para sa Reddit? Wala, Oo nga eh. 'no? Wala. Wala, eh. Pero nasa Pero Our nasa Tatayhood oo, Podcast. oo, Our Tatayhood Podcast yung subreddit namin. So, yun. Ayun. Tsaka ayun, so sa tingin mo, Tristan, bakit kaya ang hirap magsabi ng I love you yung mga magulang natin? Feeling ko it roots yan sa lalo na yung mga tatay, tingin ko, kasi, Hmm. um, alam mo yun parang, ano merong macho culture, dati. Hmm. Alam ko sa dati mong podcast ayaw ninyong sinasabi ang macho culture dahil tina-try ninyong baguhin ang image ng mga macho, 'di ba, Ingo? Oo, tama, tama. So, kaya natatawa. So, pero yun nga, meron kasi dating macho culture, na parang lumalabas 'to sa mga tatay na pagka nagpakita tayo ng konting emosyon is, Hmm. um, nagiging soft tayo, nawawala ang ating mga pagkalalaki. Oo. Kasi dati nung una, nung mga unang well, not unang panahon, nung mga bata tayo, ang mga uso diyan sila FPJ, mga talagang brusko tayo, Oo, Lito Lapid. "Lalaki ko pre," mga gano'n, eh. So, hindi ako nag-a-I love you pre, kasi lalaki ko, eh, macho Oo. ako, eh. Walang dati gano'n, eh. So, baka 'pag nag-o-open up yung mga magulang dati is parang nagiging kahinaan. Actually medyo nadala ko nga 'yan ngayon na tipong
naalala ko dati si Sven nung bata-bata pa siya. Actually kahit nga pala ngayon, kapag sweet siya, nanghihinala nanghihinala ako na, "Anong bakit ka sweet? Siguro may kailangan ka sa akin 'no, parang ano kailangan mo?" Tapos tinignan ko na kung meron ba siyang ginawang kasalanan, meron ba siyang tinapon na ano. Ngayon, minsan wala naman. Minsan may kailangan talaga siya. Ano yan, tama, tama. Kasi ano, ganyan din yung mga anak ko ta's sasabihin ko, "Tangina nito, may kailangan na naman 'to." Gaganon ako. Or minsan minsan nga tayo mismo, ako mismo kunwari, nagiging sweet ako sa asawa ko, pinagbibigyan ko yung asawa ko sa mga gusto niya. Oo. Yung nasa paligid natin na mga, Pinoy, Hmm. lagi ang sasabihin lagi sa'kin, "Oh, si Tristan may kailangan 'yan. May kailangan ka may papabili ka sa asawa mo 'no." Oo. Pero sa mga Westerners, 'pag naririnig na kinuwento ko na kunyari sinabi ko sa kanila na, misis ko ganito, binilhan ko ng ganito. "Oh my God, you're so sweet. Oh my God, blah, blah, blah." Na Oo. parang that's ganito, ganito. Meron silang hindi nila naiisip na wala silang sinasabi na, "Hindi, may kailangan ka lang, anong ginagawa mong kasalanan?" May Kultura ibang yun, motibo, may modus Oo, na parang operandi. lagi kang may ibang motibo na parang ikaw, ang gusto mo lang naman is to make your partner happy or make your kids happy. Na or minsan iaano ko sa mga bata na minsan yung mga bata gusto lang naman nilang maging masaya yung magulang nila, kaya Hmm. nila ginagawa yun. Kaya nga dahil nga dito sa topic na 'to, pagka kini-kiss ako ni Rocco, hindi ko na sasabihin na, "Bakit, anong kailangan mo?" May papabili ka ano? Oo, kasi yun nga, pero actually totoo kasi yun. Lalo na yung dalawa kong anak, 'pag may papabili rin kasi talaga, ano talaga sila, may extra ano, well, hindi yung panganay same pa din, eh. Yung Hmm. bunso 'pag may papabili extra sweet, talagang niyayakap Oo. ako. Yung panganay hindi na, wala na, hindi na masyado. Pero ngayon ko kasi nga ito dito sa sinasabi natin bakit ang hirap magsabi ng I love you. Oo, mahirap. Pero sa'kin ngayon kong i-break yung cycle, kong sanayin yung mga anak ko na naririnig nila na sinasabi ko sa kanila, "I love you anak, Hmm. I love you Rocco, I love you Rigo." Na alam na parang pagdating ng araw, ng pagtanda nila, na 'pag sinasabi ko yun, hindi na magmumukhang awkward. Kasi yung nanay ko 'pag nagsasabi sa'min ng I love you, sabi ko, "Ano ba 'yan, ang corny mo naman. Ano ba 'yan, ganito anong kailangan mo?" Gano'n. So, 'yun. Pero kayo ba kunyari, nakapila kayo sa fast food or naghihintay kayo ng order sa kainan, nag nagpi-PDA ba kayo ng mga anak niyo? Oo, hmm, niyayakap ko, Oo. tapos, um, yung sa panganay ko hindi siya touchy kasi talaga, pero Hmm. inaakbayan ko. Magugulat ako Oo. aakbayin sa'kin yung anak ko. Oo, gano'n. Laging kumbaga lagi Ayun. kong kinikis sa ulo. Hmm. Sinasanay ko talaga sila na parang ako, affectionate ako. Oo. 'Yun yung gusto kong makasanayan nila. Oo. Yun nga, napapansin ko din na ano, sa kapag lumalabas kami ng anak ko, parang ano, parang kami lang ata yung affectionate sa isa't Talaga? isa. Oo. Ako naman kasi parang wala naman akong ayun, di ko naman din naiisip yun. Kasi gusto din naman ng ano, parang needy din sorry for the term, pero parang needy din naman si ano, si Sven, Si Gusto din Sven. niya gusto din niya magpayakap, yun. Gusto lang lagi nakadantay sa'yo, gano'n. Yun, gano'n. Yung anak ko rin ganyan, laging gusto nakadantay. Minsan nga Hmm. holding hands pa kami ni Rocco, eh. Talaga buti hindi Oo, siya ano, holding hands na-awkward-an? talaga. Hindi, alam mo ito, aminin ko nga 'to, nung kay Rigo na-awkward ako Hmm. pagka maghoho-holding hands kami. Hmm. Kasi inisip ko baka magmukha akong pedophile, parang gano'n pa naisip ko. Pero Oo. hindi, binabago ko nga yun, na parang dati na-o-awkward-an din ako, eh.
So ngayon kay Rocco naano ko na parang mas nagiging sanay na ako na maging, yung magpakita ka ng konting vulnerability about your emotions, yun. Oo. Ay, maganda nga. Kaya ito, siguro question sa inyo mga papa. Naranasan niyo ba na magkaroon kayo ng awkward moment sa pagsabi na I love you either sa asawa niyo o sa anak niyo? Tapos nung sinabi niyo siya, ano yung reaction nila? Puwede niyong ikuwento dito sa ano, sa Spotify or yun nga sa ibang social media outlet namin. Pero before yan, gusto ko lang din i-share kasi 'pag nag-a-I love you ako sa misis ko, yan sabihin ko, "I Oo. love you." Sabihin sa'kin, "Ulul." Pero totoo yun. Kasi feeling ko it comes with ano, yung tenure ng relationship niyo. Oo. Yun nga sa mga papa, hindi porket hindi nag-a-I love you back sa inyo yung misis ninyo, hindi na kayo mahal niyan, Oo, Baka kasi yun lang yung ano nila, yun lang ang way nila para ipakita yan. Pero yun nga, kung meron kayong mga experience, ikuwento ninyo yan sa Reddit, comment niyo dito sa Spotify and sa mga social media natin. dahil diyan kailangan talaga namin ng pera mga papa. Ang daling mag-cash in, maglaro at withdraw. Kaya sumama na. Tara na't mag-bingo. Pero mabalik tayo sa topic. Kasi baka akalain nyo tungkol dun sa... Anyway, balik tayo sa topic na paano tayo magsisimula maging Oo, paano affectionate. magsimula? Tama, oo nga. Isa pala 'to Ingo, bago natin ano yun, ise-share ko lang din kasi, may isang beses umuwi ako sa Pilipinas. Mm. Bago ako umalis, um, kasi yung naiinis ako dito si Luis, Sabi niya, "Yakapin mo yung papa mo, minsan na lang nandito." Ganito. Niyakap ko yung tatay ko. Oo. First time 'to na as in, hindi ko matandaan kailan ko siya huling niyakap. Niyakap ko yung tatay ko, pagyakap Oo. ko sa tatay ko, nanigas yung tatay ko. Kaya iyakap mo as in frontal hug, hindi yung Oo. side hug. Oo, Oo. hindi. Niyakap ko pa. Oo. Tapos kinis ko. Oo. Paalis na ako. Yung papa ko, nanigas, gumanon, Awkward kasi na Nag-flight mode Nag-flight or oo, biglang na-awkward. fight or Tas flight isa mode. pa nung galing naman siya dito, pauwi Mm. siya ng Pilipinas, hinatid ko siya sa airport. Bago siya mag-boarding, kasama namin siya, nung boarding na siya, ginawa ko, inakto ko na yayakapin ko, hindi ko Mm. nahuli. Tumakas, Okey. kumawala. Pumiglas Tapos ba? tumakbo na, umalis na, sumakay na ako, "Sige una na ako. Sige una na ako, ingat kayo pauwi." Yun na, gano'n na. So, eto nga, ang hirap magsimula. Pero Tinatry ko magsimula sa magulang mm. ko, Oo. Kasi inumpisahan ko sa anak ko. Mm. Parang ang hirap magsimula pagdating sa magulang mo, lalo na sa tatay. Oo, ayan totoo yan. Kasi ako din may similar situation din sa'yo, Tristan. Sa'kin naman side hug. Tapos yung 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 way ko na pagsasabi ng I love you sa parents ko is ililibre sila yung acts of service kumbaga. Mm. Yung ihatid sila kung saan nila gusto pumunta, bibigyan ko sila ng oras, sasabihin ko, "Oh, i-o-open ko yung schedule ko sa ganitong araw hanggang sa ganitong araw. Kung meron kayong mga lakad dito sa dates na 'to, puwede ko kayo ihatid." Tapos siguro kung kunyari ngayon wala sila dito, papakita ko yung mga nagawa ko na. Kunyari, sabihin ko sa nanay ko, kasi yung nanay ko mahilig sa halaman, sabihin ko sa nanay ko, "O ma, nakapagtanim ako ng ng ganitong halaman, bla bla bla." Kasi alam ko na-appreciate niya 'yun kasi mahilig din siya magtanim sa halaman. Sa tatay ko naman kukuwentuhan ko siya na, "Oh, naalala ko nga kayo dahil bumili ako ng old school na puto bongbong or bibingka," mga Hmm. gano'n, na gumagamit ng tsaang gubat. Anyway, basta ano na 'yun, um, 'yun yung mga bagay na alam ng tatay ko na feeling ko ma-appreciate niya.
So yung in short, yung kapag malayo sila, ang pinaka way ko of telling them na I love you in my own way is kukwentuhan ko sila ng experiences ko. Pero siyempre, iba pa rin yung talagang straight up na sabihin mo na I love you which Oo, is oo, hanggang totoo. ngayon challenge pa rin sa akin 'yan. Medyo mahirap. Ito nga, ito pa napansin ko, yung sa mga siguro yung sa mga nakakaangat sa buhay, sanay silang Hmm. sabihin yun, eh. Parang itong The Broden Podcast, 'di ba? Si Santi, 'di Oo. ba, laging sasabihin, "Oh, I love you, bro." Oo, Silang dalawa, masyado 'di ba, si Santi tsaka si Vince. si Palagi yan, Vince. I love you, bro. I love you too, bro." Sabi ko, "Tangina 'tong mga 'to." Pero Anyway, pero so hopefully kasi nakita ko din naggi-gym sila, eh. So hopefully sa loob ng shower room hindi sila magsasalita ng I love you bro. hindi naman sila Medyo nag-a-I love you bro-an pag habang nagsa-shower sana sila. mm, medyo Pero ito, naisip ko pala isa pa, yung ito nga dahil nga sa nakuwento mo yung sa mga magulang mo parang acts of service pa din. Oo. Ang hirap i-apply yung magsasabi ka ng I love you ulit sa mga magulang mo, eh. Kasi hindi mo mararamdaman yung, hindi sila makakapag-reciprocate back, eh. Mm. So baka nga eto binibigyan ko lang ng explanation kung bakit gano'n tayo, kasi ako gano'n din, eh. Yung way ko para sabihin sa tatay ko na mahal ko siya, is tatawagan ko lang siya at makikinig lang ako Hmm. ng mga kuwento niya tungkol Oo. sa mga nangyayari sa politics sa Pilipinas. At Okey. tungkol kay, sino yung religious leader? As si ano, Kibuloy. si Kibuloy. Oo, makikinig lang ako na, talaga pa? Gano'n lang. Hindi ko na Oo. kokontrahin kahit na Oo. naiisip ko minsan na, "Putya mali na naman sinasabi nito." Sasabihin ko lang lagi, "Oh, ano pa kamusta yung binoto mo?" Gano'n lang. Oo nga, eh, naloko nila tayo, eh. Gaganon lang siya. Pero nararamdaman ko na naa-appreciate yun ng tatay ko 'pag Hmm. tinatawagan ko siya or yung Oo. parang out of the blue, papadalhan ko ng pera, sabihin ko lang, Hmm. "O pa nagpadala ako ganito, ganito na may pang-meryenda ka diyan." Hmm. Masaya na siya dun. Ang isa pa sigurong Ini-imagine ano ko kasi Tristan na ano, eh, sabihin, "Nagpadala ka ba? Wala pa ako natatanggap." I-send mo, mag-send ka nga ulit. pero ano, ayun. So, tinry ko naman yung yayakapin siya pero kasi hindi sila nagre-reciprocate. Pero siguro ang maganda, umpisahan ko sa Nag-iisay. mga nakikinig, sa mga nakikinig kasi alam ko sa mga nakikinig, nararamdaman din ninyo 'to towards sa mga parents ninyo, eh. Kung Oo. kasing edad namin kayo or siguro kung hindi kayo kagaya ng The Broden Podcast na lumaki, nararamdaman ninyo 'to sa mga magulang ninyo na hindi niyo magawa na parang gustong-gusto niyo silang yakapin pero hindi niyo magawa. Siguro puwede mong gawin, pagpraktisan mo na lang na i-high five mo lang yung tatay mo or tapikin pat on the back, mga gano'n lang, "Pa, kamusta na diyan? O pa, ano na bang ano?" Sa mga anak natin madali, eh, kasi tayo yung magle-lead dun, eh. Kagaya ng sinasabi ko kanina, ano, eh, sinasanay ko yung mga anak ko na maging sanay na gano'n ako, na Oo. nag-a-I love you ako and na naggo-good night ako sa kanila bago matulog. Kasi sa'tin naman Hmm. dati mga bata, "Matulog na kayo!" Tapos may hahawak-hawak na pamalo 'no? Ta's may hawak na pamalo ta's matutulog ka na. Ngayon sinasanay ko gabi-gabi, sasabihin ko, silipin ko sa kwarto si Rigo, "Good night Hmm. Rigo, I love you." Gano'n lang. Ta's si Rocco, "Good night Rocco." Si Rocco kasi katabi namin matulog, eh. So, si Rocco 'pag natutulog 'yun, magka-holding hands pa kami 'pag natutulog 'yun. Gusto niya hawak ko yung Ah, kamay niya. oo. So, gano'n ginagawa ko, nakahawak ako sa kamay niya habang Hmm. natutulog or madalas 'yun sasabihin nung, "Tatay hug me, tatay hug me." So, ako yayakapin ko. So, Oo. lumalaki sila na sanay sila na affectionate ako na, Oo. um, 'yun yung nakikita nila. So, at Hmm. least pagtanda ko, alam ko na magiging affectionate sila sa'kin at hindi Mm. magkakaroon ng maski anong mga awkward moments, 'yun. Oo. At saka siguro i-add ko din yung ano, um, yung mga proud moments na kahit may mga Hmm, maliliit na bagay, eh, sabihin niyo, "Proud ako sa'yo anak." Parang gano'n. Kasi, magbi-build din yan ng ano, eh, ng confidence, eh.
Well, hopefully yung tamang confidence at hindi yung blind confidence. Pero Oo, tama. other than that, yun, magbibigay ng confidence, hindi siya masyadong maging mahiyain. Kasi ako, ginagawa ko yun sa anak ko eh. Especially if um, nag, nag, nagpa-practice pa rin siya magsalita. Siyempre, kailangan ko i-build din yung confidence niya na, oh, very good pronouncing or saying XYZ words, ganun. So, ayun, pag ganun, I mean, hindi lang relationship building yung na-improve nyo kapag every time na sinasabi na proud ako sa'yo or kung ano man, pati yung self-confidence din ng bata na build nyo. Oo, tsaka siguro maganda rin 'pag laging sinabi mo na parang proud ako sa'yo, yung talagang you have to really mean it that Oo, you're sincere pa proud talaga of them. dapat. Hindi mo naman Oo. sasabihin na, "Ay, ang galing-galing naman." Oo. Kaya sabihin mo na, "Uy, ang ganda Tapos ng yes ano niyo, ang ganda ng play mo, Sige ano, subukan kong manood ng ano, ng show niyo next time." Gano'n. oh, parang kunyari si Ingo, may kinuwento ako kunyari kay Ingo, sasabihin, "Ay, yes naman." So, yun, ganda, tama. True story, So, true kunyari yan, oh, story. "Ay, yes naman." 'Pag wala siyang pakialam sa sinabi mo, "Ay, yes Yes naman naman." may bagong ano, gamit. So, yun. Tas siguro ito, yung ano ba yung next natin? Ito final question natin siguro 'to, final part nitong episode na 'to. So mga papa, ito yung papaano ba nating maaabot yung batang tayo? Na parang alam mo Hmm, yun, yung yayakapin natin yung inner child natin para alam mo yun, na siguro kung meron tayong mga bagay na hindi natin nakuha from our parents na hindi tayo nasabihan na, "Oh, I'm so proud of you anak." Papaano bang natin gagawin yun? Ikaw, Ingo, yung sa tingin mo ano? yan ba yung healing your inner Oo, child? healing your inner child kumbaga. Siguro, siguro start, on your own. Oh, na on your own kids na yun nga, katulad ng mga sinabi namin ng mga naunang, um, first few minutes ng topic na 'to, eh, dapat masanay ka muna na ginagawa mo yun sa iba. Tapos 'pag nasanay ka na parang hindi na awkward sa'yo, na parang mas open ka, mas vulnerable ka, baka yun na yung unting-unting sign na, parang ano na, parang okey na ako. Mukhang hindi na ako kumbaga shielded ng emotion. Tama, Kasi feeling ko yun, feeling ko yung ano, yung mga parents natin dahil lumaki sila sa gano'n, medyo shielded din yung emotion nila, mm. conservative sila sa emotion nila. Kaya hindi din nila nabibigay yung gano'ng klaseng emosyon sa atin nung growing up. Kaya ngayon, ayun, parang another case of breaking the cycle. Oo, tama. Tsaka ito nga, ito 'di ba lagi ko sinasabi kanina na yun nga parang ako very affectionate ako sa mga anak ko, na kini-kiss ko, nag-a-I love you ako, naggo-good night ako, "I'm so proud of you. Yes, I'm so proud of you anak." Bla, 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 ganyan. Ginagawa ko rin yun, tama, ginagawa ko rin yun para i-ano rin, kumbaga para yakapin yung inner child ko. Kasi since ako na nga yung tatay, ako na yung papa ngayon, eh. So, Oo, 'pag ginagawa ko 'to, hindi lang kumbaga nagkakaroon ng prevention. Prevention is better than cure nga, 'di ba? yes, So, oo. nagkakaroon ng prevention na na maulit yung cycle na yun, and at the Hmm, same time, gumagaling din kung ano man yung mga naging hindi ko naman masasabihing trauma, eh. hmm. Or napupunan din kung ano yung mga naging kakulangan sa akin dati, na tina-try ko rin siyang punan sa paggawa nun sa mga anak ko, sa pagiging affectionate sa mga anak ko, yun. Ayan. Tsaka ano, siguro hindi ko naman siguro, pero
i-start na lang din natin sa mga anak natin. Kasi napapansin ko din pag lalo sa mga liga, sa mga may intrams, doon lang ako nakakita or nakakarinig ng parents na sinasabihan yung na chini-cheer on yung mga anak nila. Mm. So, hopefully, hindi lang sa sports related natin cheer on yung mga anak natin, pero still, kahit yung mga off the court, cheer pa rin natin sila. Para nga, ayun, ma-heal tayo at hindi tayo gumawa ng panibagong trauma sa anak natin. Pero ito, alam nyo ba mga papa, meron na ngayong live streaming bingo sa Pilipinas, yung Ah, Bingo Plus. Bingo So Plus? kunyari, oo, Bingo Plus. Kung bored ka sa araw mo, mag-install ka na nitong Bingo Plus. Kasi malay mo, baka swertihin ka dito. Dahil, alam mo ba, ₱1 lang pwede ka nang maglaro ng maraming mga games dun sa Bingo Plus app. Siyempre, hindi lang yan yung bibigay sa'yo ni Bingo Plus. Pag first time mo dun sa Bingo Plus app, meron kang matatanggap na free registration at Facebook bonus. Tapos, meron pang payday rebate na up to ₱1,000. Wow! Nasa Bingo 1,000? Oo, up to ₱1,000 meron kang gano'n. Nasa Bingo Plus na rin yung Pinoy na yung nilalaro natin sa perya dati, yung drop ball, nandun na Ah, rin yun. Sinabi drop nga yun ni ball! Vivo sa commercial natin. So, masayang laruin yun. Ayun, tsaka ito guys, mga papa, meron din kayong mga chance para makakuha ng jackpot na up to 200 times and up to 4,317 pesos bonus for new players sa Pinoy Drop Ball ng Bingo Plus. Para naman sa jackpot prize, meron kayong chance na manalo up to 300 million pesos. 300 million? Oo, laki Wow! nun. Grabe. Kaya mag-download na mga papa ng Bingo Plus app now at the Apple Store or watch our live streaming ng Bingo Plus, hindi kami. At saka alam nyo ba na yung Bingo Plus ay PADCORE license. Kaya alam nyong safe and secured ang paglalaro mo. Iwas scam. At available to anytime, anywhere. Kaya dito sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Bingo Plus is powered by DigiPlus, one of the 38 Philippine companies listed in Fortune Southeast Asia 500 list. Tandaan, gaming for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Visit padcore.ph/regulatory or email keepitfun@padcore.ph. Yan. Ganda pala ng Bingo Plus, pagka up to 300 million pesos. Oo, Sana mamaya meron. check ko 'yan. Pero ito, siguro yung, final thoughts natin sa so siguro masasabi ko lang dito, ang homework lang natin mga papa, yakapin natin yung mga anak natin kung hindi tayo Hmm. kung hindi tsaka magpasalamat tayo sa asawa natin. Ta's siyempre ako pag-uwi ng misis ko mag-a-I love you na naman kahit na sasabihin na naman niya na sasabihin na ganito yung pagkakasabi sa'kin na kay Luis, Ayun. "Ulul." Dito pa lang sasabihin ko na, "Luis, I love you." Sasabihin na naman, "Ulul." Pero yun, Hindi, practice lang yan mga papa. So, mm. gawin natin yan para ma-improve yung relationship natin sa asawa natin and siyempre sa mga anak natin. At saka kung nahihiya kayo na kung hindi niyo masabi, mostly mas kaya niyong gawing in action yung pagyakap, siguro 'wag din kayo masyadong mahiya. Parang 'wag niyo ng pansinin yung iisipin ng ibang tao kasi hindi naman sila yung makakasama mo sa pang-araw-araw, eh. Makasama mo either misis mo o yung mga anak mo. Hindi naman nila matatandaan kung ano yung iniisip kahit naman yung anak niyo wala namang pakialam kung ano iisipin ng mga tao 'pag niyayakap ka. Tama. Kaya gano'n. Tsaka pagka nagawa ninyo yan, um, kuwento niyo.
Kwento nyo ano reaction nila. Kwento nyo sa mga Mm. comments sa Reddit, yan. Tsaka yun. At saka So, ma magpa-practice muna ako, magpa-practice lang ako. sige, sige. I love you mga papa.